Lord, I was tasked by Pastor Alex to preach today, so hindi ko na po pakakahabaan. I would like to teach to you yung sinabi ni Paul do sa Romans 12. Okay, sorry. Okay, yung tugong nararapat. Pwede ba natin basahin sama-sama yun? Muli. Tugong nararapat. Doon sa mga hindi masyadong Tagalog sa katawan, ang ibig sabihin niyan, tugong nararapat. Ang ibig sabihin yung tamang tugon. Because you can reply to God in many different ways. Maaari tayong tumugon sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Kahit po tayo sa GFCM, as a General Overseer, pansin ko na iba-iba yung nagiging tugon ng mga miyembro, ng mga Kristiyano doon sa panawagan ito ni Apostol Pablo. What they don't realize is kung ano po yung itinutugon natin, that will dictate how we grow and how we will finish the race that God has set before us. Sapagkat we may opine, pwede po tayo mag-opinion na kanya-kanyang tugon lang yan. Pero so far as God is concerned, isa lang yung tugon na hinihingi niya sa bawat isa sa atin. At ito po yung naging paghamon ni San Pablo sa mga taga-Roma na kanyang pinangaralan at sinulatan ng mahabang sulat. It is his longest letter to the churches. At ang tawag po riyan sa sulat ng yan, Book of Romans, it is the Magna Carta of the Christian faith, sabi nila sa seminaryo. Magna Carta because it is the most complete statement of Paul about what Christianity is all about. Diyan po ay tinalakay niya kung anong ginawa ng Diyos, tapos tinalakay niya kung anong dapat maging tugon ng mga tao sa ginawa ng Diyos, tapos tinalakay niya kung ano ang pagbabagong dadalhin ito pag tumugon ng tama ang isang tao sa Diyos. At yun po yung nais kong ibahagi sa bawat isa ngayong umaga. At tayo po babasa mga kapatid doon sa Roma 12. Pwede ba akong usod dito para doon ako tumitingin? No? Sa Roma 12, 1 hanggang 2. Sabay-sabay po, malakas yung basang hindi papagod, no? Ito pala, kaya lang may mga nakatakip. No? Sige po, basahin natin. Ready? Read. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang anong klase siya? Ito ay by implication, meron pong hindi karapat-dapat. And that is what many people are offering to God. Hindi karapat-dapat. But sabi ko nga, so far as God is concerned, merong tugong karapat-dapat at merong hindi karapat-dapat. At pagka tinutugon ng tao, kahit na anong pang kanyang bansag o pagtingin sa kanyang sarili, ay hindi karapat-dapat, then hindi siya yung tugon na tinatanggap ng Diyos mula sa isang tao. Kaya po, napakahalaga na malaman natin paano tayong tutugon ng karapat-dapat sa Diyos. Dahil ang pinag-uusapan dito ay yung ating walang hanggan. Are you with me so far, mga kapatid? Ang pinag-uusapan ko yung saan natin gugugulin yung walang hanggan. Napakadali pong ipagpalagay ng mga tao na basta't nagre-relihiyon sila, hahantong sila doon sa walang hanggan kasama ang Diyos. Pero pagka po sinaysay mo ang Biblia, mas marami yung pagbababala na pag-ingatan yung pakikitungo sa Diyos sapagkat hindi lahat ay hahantong doon sa piling ng Diyos. That's why God is doing everything. The apostles did everything para po may paliwanag ito sa mga tao. At ang sabi ni Pablo, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo.
sabi po sa Diyos. Ituloy po natin, verse 2, ready? Read. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So yan po yung pakikiusap o manhikan ni Pablo sa kanila, na ialay nila ang kanilang sarili. Sabi po, yung pong dilaw sa ibaba, hindi sa akin yan, ha? Sa screen yan. Okay. Ang sabi niya, ako'y nakikiusap na ialay ninyo inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sinong mag-aalay? Sinong mag-aalay ng sarili? Pwede ko bang ialay si Pastor Alex sa Diyos? Hindi, di ba? The only person who can offer you to God is you, yourself. Amen? Hindi mo pwedeng independent. No matter how good your church is, no matter how related you are to the big-timers in religion, mga kapatid, it doesn't matter to God. Because the only person who matters insofar as your offering to God is concerned is you, yourself. Tayo lang, ako lang. Pwede ko lang ialay sa Diyos ang aking sarili. At siya susukat kung ako'y nag-alay ng buo o nag-alay ng medya-medya lang sa Kanya. Madali mong malin lang ang tao lang. Sapagkat yung super gifted and super talented, kahit i-offer lang niya yung medya, ang tingin ng marami ay buong-buo na at sobra-sobra pa. Nakuha po natin? But only God knows that. And only God will judge that, mga kapatid. Kaya po sabi niya, ialay niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. So, by these verses alone, makikita natin that Christianity is not merely a religion. Ito po ang buhay natin, mga kapatid. Ito ang buhay natin. Kristiyano tayo pagka tayo kumakain, Kristiyano tayo pagka tayo sumisimba, Kristiyano tayo pagka tayo nagtatrabaho, Kristiyano tayo pagka tayo nag-i-sports, pagka tayo natutulog, naglilibang, mga kapatid. There is no part of our life that is not covered by our being a Christian, mga kapatid. Either you are a Christian or you are not. There is no part-time Christian if you will ask God. Amen? Either you are a child of God or you are not. Either you are a disciple of the Lord Jesus Christ or you are not. Kaya po challenge na sila. After na ma-present sa kanila yung lahat ng ginawa ng Diyos, the apostle challenged them, offer yourselves as living sacrifices to God. So mga kapatid, bakit nga po ba nararapat lamang na ialay natin ang ating sarili buong buo sa Diyos without reservation? In saying that, that's not a very popular thing to say, no? Kasi many people are more comfortable offering their Sundays to God. Pero yung Monday to Saturday, kanila yun. You follow what I'm saying? Some people are wont to offering themselves pagka may gawain. Masipag sila. But after that, they want it private. Gusto nila private yung buhay nila. May problema lang dun eh. Walang private sa Diyos. Yan sa I'm saying. Hindi siya natutulog, hindi siya naantok, hindi mo katulad ng tumataas ang sugar. Okay? So alam niya lahat. So walang private sa Diyos. Wala tayong naitatago sa Diyos. No? Kaya sabi niya, pagdating daw ng araw, whether you face the judgment seat of Christ or whether you face the white throne judgment, sana doon na lang sa una tayo lahat sa judgment seat of Christ. Ilalagtad lahat. Lahat. Ilalagtad pati yung mga sikretong ginagawa natin o hayag na ginagawa natin ng kapatid. And kung maliligtas tayo, masusunod yung mga hindi totoo, mga kapatid. Kaya nga mayroong mga maliligtas na tamang-tama lang nakalampas sa apoy. Gusto niyo ba yun? Yung tamang-tama lang nakalampas sa apoy?
Pagka grade 3, 75 yun. Nakuha natin mga kapatid, tama-tama lang pumasa. So, sabi ni Pablo, ialay niyo ang iyong sabi. Bakit niya hinihingi yung ganong karadikal na commitment sa Diyos? Why is it that we cannot commit halfway? How is it that we cannot commit just 3 days or 4 days of our week to God? Why is it that He is asking us to offer our whole life to Him, holy and acceptable? Sabi po niya gano'n. So may mga rason po ang apostol. Una, sapagkat ginawa na ng Diyos ang lahat upang tayo mailigtas at maibalik sa Kanya. Tumaya na ang Diyos, mga kapatid. Sabi po ni Pablo riyan, while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi wala tayong kamalay-malay. Hindi pa natin alam. Bago pa kayo na-born again, bago pa nyo tinugon yung panawagan ng kung sino man yung nag-evangelize sa inyo, mga kapatid. No, ginawa na ng Diyos ang kailangan upang mailigtas ang tao at maibalik ito sa Kanya. So everyone, every human being is given the opportunity to come back to God, kung tutusin. Because Christ did not die only for the believers. He died for all. For God so loved the cosmos, the world, mga kapatid. Kaya po sabi niya, ginawa na ng Diyos ang lahat upang tayo mailigtas at maibalik sa Kanya. So, malinaw naman po ang paglalahad ng apostol sa mga pangyayari tungkol sa Diyos at sa tao. Una po, nilikha ng tao ang Diyos para sa Kanya. No? Why did God create us? Did He create us for ourselves? No. He created us for Himself. And the sooner we realize that, the better, because we will be able to live our lives for God. Ang Diyos po, hindi lang siya first aid, hindi lang siya rescuer natin, mga kapatid. When He saves us, He wants to own us. He wants us to belong to Him. When He lifts us out of darkness in His marvelous light, from that point on, He wants you to live your life for Him, mga kapatid. Kaya po sabi riyan, nilikha niya ang tao para sa Kanya. Nais niya ito maging banal na katulad niya, at makasama ito sa walang hanggan. Tingnan po natin yan, mga kapatid. Sa Roma 1, sabi po, sa pamamagitan niya, pwede ba natin basahin? Ready? Read. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, tinawag upang maging, what? Banal. Tinawag upang maging banal. Yun po ang panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos sa sinong maging Kristiyano, tinatawag niya upang maging banal. It's not as if sa mga anak ng Diyos, merong banal, merong hindi banal. Wala pong ganun, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos ay mga banal. Binanal at binabanal, mga kapatid. So, yun po yung panawagan. Kaya po makikita natin sa pahayag 4:11 at ang deklarasyon ni John, ready? Read. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang dumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong magustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. You see that, mga kapatid? Ano po yung sinasabi ng Apostol Juan? Sino ang Diyos? Siya ang lumalang. Alam natin yung lumalang. Lumikha. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay at ayon sa kanyang kagustuhan. Bakit niya tayo nilikha? Because we deserve to be created. Po, nung alikabok pa lang tayo, wala tayong kamalay-malay dyan. Amen, mga kapatid? Wala nang kamalay-malay si Adan na lilikhayin siya ng Diyos. God created Adam because God wanted to share His glory and His love to Adam. That's the reason. Kaya, nung nag-aaral po ako, laging tinatanong ng professor namin, ano ang dahilan? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Babasahin niyo yung Biblia, wala kayong makikita tayo, kundi nagmahal ang Diyos sa atin. At gusto niyang ibahagi sa atin yung kanyang nature, yung kanyang kalikasan,
at kabanalan sa walang hanggan. That is the reason He created us. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Kinreate niya sila in the likeness of Himself. Kamukha nila, kalarawan nila ang Diyos. Kung hindi nagkasala ang tao, siya'y maliit na Diyos. He is a junior God. Follow mo din? Hello? Did you hear what I just said? At pagdating sa walang hanggan, we will become junior gods. Junior tayo ng Diyos. At pamamahalaan niya ang walang hanggan sa pamamagitan natin. And that is the commission that He gave to man when He created him. Sabi niya, magpakarami kayo. Sabi niya, you fill the earth and you rule over it. Tayo mamamahala. Kaya si Pablo, nung magalit siya sa mga taga-Korinto dahil sa kaek-ekan nila, mga kapatid, do you not know that we shall judge even the angels? Hindi niyo ba alam na pagdating ng panahon, tayo mamamahala? Tapos sa konting kapirasong lupang yan, kinag-aawayan niyo? Ganun po yung sabi niya sa kanila. So, He created us, and the response that the apostle is soliciting from them, sabi niya, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan, at kapangyarihan. When you realize what God has done for our Lord Jesus Christ, then your life becomes a sweet offering to God. Mga kapatid. Hindi lang yung awitin natin yan, hindi lang yung offering natin na salapi, bawat bagay sa ating buhay ay nagiging matamis na pag-aalay sa ating Diyos. Pagka kayo tunay na pagmayarian niya, mga kapatid, tayo inari niya tunay, at tayo tunay na maging anak sa kanila. So ituloy po natin, mga kapatid. Pangalawa, sa kapila nung ginawa na yun ng Diyos, ang layon po niya, dire-diretso lang dapat Ang tao'y nagkasala at humiwalay sa pamagitan ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. Nahiwalay po ang tao. Sa halip na may sagawa ng tao, yung kagustuhan ng Diyos, ito'y nahiwalay sa Kanya. Kaya po sabi sa Roma 3:22, sabi po, sa verse 23, let us read it, read. Sapagkat lahat ay nagkasala kayo? Nagkasala ako? Does anyone deserve God for that matter? No. Nagkasala tayo, mga kapatid. Kung hindi tayo nagkasala, then chami-chami tayo with God. No, walang hindrance, walang namamagitan. Pero nung magkasala yung tao, na nagsimula kay Adan, then he needed to be saved, to be brought back to God. And the price must be paid. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para maibalik tayo sa Kanya. Kaya kung wala pong maliligtas ng lagi kong kino-contest yun, sabi nila, hindi naman, iba-iba yung daan ng kaligtasan. No? Kung ganun pagpapaniwala nyo, basura po yun, mga kapatid. Hindi po iba-iba ang daan ng kaligtasan. There is only one way to God. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya po ipinapahayag siya, iniutos ng Panginoon na ipahayag siya sa lahat ng dako, mga kapatid. Sapagkat wala pong ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi mismo ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. And for those who would insist otherwise, yung po mga nagpipilit, kawawa lang po sila. Because when the day of reckoning comes, mga kapatid, magugulat sila. Sapagkat wala pong ibang hinahanap ang Diyos sa tao, kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya po, sabi niya, lahat ay nagkasala. The good news is, kahit na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, the good news is, iniligtas ng Diyos yung tao sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ang deklarasyon ng mga apostol, nung ma-realize nila yon, sabi nila, ang sino mang lumapit sa Panginoong Jesucristo ay hindi tatakwil ng Diyos. Ang sino mang lumapit, it does not matter where you come from. It only matters where you are going.
Kaya po yung mga Kristiyano, masarap maging Kristiyano eh. Kasi kahit ano ka pa sa buhay, pag pumasok ka sa iglesia ng Panginoong Jesucristo, kapatid mo yung lahat ng nandun. Amen? Sorry na lang sa mga mata pobre, no? Magbago na kayo. Wala pong mata pobre sa iglesia ng Panginoon. Sapagkat inuutusan, yung mga mata pobre, tulungan niyo yung pobre. Amen? Yung mga malalakas, tulungan niyo yung mahina. Yung mga mahusay, huwag niyong pahalagahan yung sarili niyo ng higit sa nararapat. Amen? Mga kapatid? So, yun po yung sinasabi niya. Iniligtas tayo ng Panginoon. At pangatlo po riyan, mga kapatid, dumating ang Panginoong Yesus upang iligtas nga ang tao sa kalagayan ito na hiwalay sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Yan po yung sinasaysay ni Pablo mula sa chapter 1 hanggang chapter 11 ng Romans. No? Sinasummarize ko lang po. Ang sabi po niya, basahin natin, ready? Read. Para sa mga makasalanan. Kahit na maaaring may mamahal na gumawa nito, ang kanyang pag-ibig sa atin, ayan. So, ganun na lamang po ang pag-ibig niya sa atin, nung mahina pa tayo, namatay si Kristo para sa atin. Pagka yung isang tao, hindi naman siya na-born again, namatay pa rin ba si Kristo para sa kanya? Namatay pa rin ba si Kristo para sa kanya? Yes, namatay pa rin po siya. Pagka hindi siya tinanggap, halimbawa, marami pong mga tao ngayon, ay, hindi pa para sa akin yan. Ibig sabihin nun, hindi namatay si Kristo para sa kanila? Namatay. Kaya nga po malungkot yung kahihinatnan ng mga taong gano'n. Sapagkat yung mismong tinanggihan nila, yun yung makakaharap nila at hahatol sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, the words that you hear today, they will rise up and judge you on Judgment Day. Mga bagay na naririnig ng mga tao, bawa, nag-evangelize kayo, tapos hindi tinatanggap. Yung mga mismong salitang naririnig nila, yun babalik sa kanila pagdating ng oras. Kaya po mga kapatid, kung tayo nag-church na, nandito na tayo, dapat samantalahin natin. Samantalahin natin yun, i-assimilate natin, i-absorb natin yung lahat ng ma-absorb natin para mabago ang ating buhay at maging alay tayo ng karapat-dapat sa Diyos. Sapagkat yun ang nais ng Diyos. Mga kapatid, tayo nililigtas niya. Hindi tayo nililigtas lang sa impyerno o sa lawang apoy, nililigtas niya tayo para makasama niya sa walang hanggan. So many Christians today, they only think of salvation in terms of being saved from the fires of hell. Hindi po. That's the list of the things that will happen in eternity, mga kapatid. Iniligtas tayo ng Diyos upang maibalik tayo sa Kanya at makasama niya tayo sa walang hanggan. Kaya pagdating po ng dulo ng Bible sa Revelation, makikita mo pinaghiwalay ng Diyos at tao eh. O, dito yung mga naligtas, dito yung mga hindi naligtas. O, yung mga naligtas, pumasok kayo sa kahariang walang hanggan. Yung mga hindi naligtas, doon kayo mahulog sa apoy na walang kamatayan. Kung saan may pangangalit ng ngipin at pagdurusa yung mga tao. Many people think of that dahil siguro sa dami ng pelikulang napanood nila, parang fiction lang sa kanila. Well, it's not fiction. Christ died for the truth. The apostles died for the truth. Many Christians died for that truth, mga kapatid. At dahil lang dinededma ng marami ngayon yun, doesn't make that truth untruth. May following mga kapatid? Hindi po nagiging hindi totoo yun dahil lang hindi pinapinulaan ng iba. And the resurrection and the judgment will vindicate them, mga kapatid. So, ito po yung sinasabi niya. Kaya po, dumating ang Panginoong Yesus upang iligtas tayo mula dun sa kasalanan. At ngayon, nananawagan ng Diyos sa lahat ng tao
upang sila ay patawarin ng Diyos at makasama sa kalwalhatiang walang hanggan. Yun po yung panawagan. Sabi kong ganon, sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesus Kristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. So tayo po ngayon bilang Kristiyano, kay miyembro ng Jesus First, hindi lang po kayo miyembro ng Jesus First, maliit na bagay yung mga kapatid sa larangan ng walang hanggan. Kailangan nyo lang ang Jesus First because kailangan natin ng church na magtuturo sa atin. And that is the mistake of many people. Akala nila pwedeng kahit sa ang church, gano'n. Hindi po. Mahalaga po yung iglesia. Mahalaga po yung iglesia at pagka natagpuan yung inyong iglesia, kumapit kayo ng gusto ron. Amen? Makilahok kayo. Ilahok nyo ang inyong sarili. Hindi lang doon sa masarap, kundi pati doon sa mahirap na dinadaanan ng iglesia. Sapagkat ganun tayong palalaguin ng Panginoon. Kapatid. Huwag kayong mag-church hopping. Do you know what I mean by that? Yung, huwag kayong parang paro-paro. Alam niyo yung paro-paro? Yung, tama ba? Paro-paro ba? Bumblebee? Pareho, no? Yung dadapo sila sa bulaklak, sisip-sipin yung malinamnam, tapos lilipat na, maghanap na naman ng ibang bulaklak. Follow, huwag tayong gano'n. Sapagkat ang Diyos ang naglalagay sa atin, sa ating iglesia, it's not by accident na nag-decide kayo na pagpuan yung iglesia ang kinaroroonan nyo ngayon, tapos sinabi nyo sa inyong sarili, dito ako mag-i-iglesia habang nandito ako sa UAE. Follow, then kumapit kayo. You suffer with the church, you grow with the church. Wala pong growth without those trials and sufferings in the church. Yung katabi nyo sa upuan na mabantot, mga kapatid, yan mismo yung inilagay ng Diyos para palaguin kayo. Yung katabi nyo yung lagi kayong nagko-complain, naiinis kayo, yan mismo yung inilagay ng Diyos para i-develop kayo. Are you following? Pero sa Mandaluyong lang siguro yun, dito sa UAE, walang ganon, no? Wala namang mga kapatid na nakakainis dito, di ba? Wala? Oo. Ha? Okay. So, nananawagan po ang Diyos at ang sabi niya, ito, basahin natin ito, sama-sama. Ready? Read. Na magsisig talikuran ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakda niya ang araw ng panghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao. Pinatunayan niya ito sa lahat ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Sino tinutukoy na tao? Ang Panginoong Jesucristo. Pinapangaralan niya kasi yung mga hentil, kaya hindi pa niya binanggit yung pangalan ng Panginoon, ang kapatid. Pero sabi niya, mula nung mabuhay na muli ang Panginoon Jesucristo, tinatawagan na ng Diyos ang bawat tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Ito po yung rationale sa likod ng Great Commission. Tinatawagan ng Diyos ang bawat tao at sinong inuutusan niya para manawagan sa lahat ng tao yung kanyang iglesia. Kaya po hindi pwede yung pag-iglesia na tamimi lamang. Kaya po kailangan makabisado natin yung ating pananampalataya, at least yung mabuting balita, para alam niyo ba yung tape recorder, basta pinindot mo, nagsasalita. Ganun po tayo dapat. Pagmasdan niyo po yung Biblia, kahit saan sila makarating, kahit sinong makaharap nila, kahit saan sila magpunta, basta nagkaroon ng pagkakataon, kanilang ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo. That's how the church grew. Simple lang po rason why the church today, bakit mabagal ang paglago niya? Because mabagal ang mga Kristiyano. They enjoy the music, they enjoy the events, they enjoy everything else, but they don't enjoy bringing people to the Lord Jesus Christ.
So they don't evangelize. Baligtad. Samantalang sa Biblia po, yung pinaka-primary ay yung pagbabahagi ng mabuting balita. Kahit baguhan lang sila, dahil totoo yung kanilang naranasan, totoo rin yung pagbabalita nila ng pagbabagong ginagawa ng Diyos sa kanila. Mga kapatid. So, yan po yung una, mga kapatid. Bakit po ba nararapat lamang na ialay natin ang ating buong sarili sa Diyos? Kasi ginawa na ng Diyos ang lahat upang tayo'y mailigtas. At pagka hindi tayo tumugon ng tama, mga kapatid, doon sa panawagan na yun, kinostomize lang natin yung tugon natin, nagsariling tugon lang tayo. Basta ako, okay na yung ganito. Then you are being deceived. Sapagkat may hinihingi ang Diyos. Para kang pumasok, may Jollibee ba rito, Pastor? Ha? Marami na. Okay. Pag pumasok ka sa Jollibee, sasabihin mo, gusto ko po ng pansit palabok. May pansit palabok ba rito? Wala. Anong klaseng Jollibee yan? Wala. Okay, ano meron? Spaghetti. Okay, gusto ko po ng spaghetti, sasabihin mo, binayaran mo ng spaghetti. Tapos, naupo ka. Tapos, dinating sa'yo, Chicken Joy. Matutuwa ka? Matutuwa ka, mga kapatid? Sabi ni Mike, pwede na rin. Mas mahal yung Chicken Joy. Pero ang Diyos hindi matutuwa, kapatid. Sapagkat kung anong tugon na hinihingi niya, yun ang tugon na hinihintay niya mula sa atin. Amen, mga kapatid? Kung hinihingi niya sa atin na ialay yung buong sarili sa Kanya bilang handog na buhay, then buong sarili ang hinihintay niya mula sa atin. So, you don't control God. He controls us. Don't try to manage God. Let God manage you. Amen? Mga kapatid? So, yun po yung una. Pangalawa, mga kapatid, kaya po nararapat lang na gano'n ang maging tugon natin, sapagkat sabi ko nga, ito lamang ang tugong basto at tinatanggap ng Diyos mula sa atin. No? Marami po yung tumutugon ng iba-ibang tugon sa Diyos. Sila'y kumakatha ng kanilang mga estilo sa relihiyon at sinasabi sa sarili na sapat na yung ganong tugon. Sinasabi nila sa kanilang sarili na nagawa ko na ito, nagawa ko na yon, sapat na yon. So, ang tawag po ron mga nominal Christians. Sabihin natin lahat, nominal Christians. Yun yung tatakdaan mo lang, yung ginagawa mo. Basta't nagsisimba ko faithfully, nagtatides ako, nagba-Bible study ko, okay na yun. The rest of my days, the rest of my time, akin na yun. Ay, hindi po. Hindi po. If you go by what Paul is saying here, mula nang ma-born again ka, lahat ng oras mo sa Diyos. Amen? Pati yung oras paglilibang mo, kaya hindi ka makapaglibang na ngayon ng hindi maganda, hindi maka-Diyos. Pati yung sports mo, kaya kung basketballista ka, pipino yung laro mo sana all. Pero marami pa rin Christians na hindi ganun, no? Pagka nagtatrabaho ka, magiging mas productive ka at mas honest ka kasi susulit mo yung oras mo dahil you're not working for your employer lang anymore, you are employed by God. Amen? So, sabi ko, kaya sabi natin, hindi pwedeng takdaan yan. Ito po'y mapanganib. Sabihin nga natin lahat, mapanganib. Lubha pong mapanganib yun. Sapagkat alam ng Diyos, kung ibinigay natin sa Kanyang kabuuan, o ibinigay natin yung bahagi lamang. I don't know that. I cannot know that. I am not God. Ikaw ba, Pastor Alex, ano mo yan? Hindi, di ba? Nobody knows that. Nobody knows that. In fact, puring-puri tayo, yung pala, semplang na semplang siya sa Diyos. Nakuha po natin mga kapatid, sa pag-iiglesia, sipag-sipag niya, lalo na yung mga talagang naturally gifted and talented, parang mataas ang tingin natin sa kanila. Yung pala, binibigay niya 10% lang nung kaya niyang ibigay, o 20% lang nung gift.
ang ginagamit niya. Following, we don't know that. Tayong mga tao, we cannot judge that. We can only rejoice over the things that we do for God. But God, because He knows everything, He is asking, ialay niyo ang inyong buong sarili sa Diyos. No? So, ang hinihingi pong tugon mula sa atin ay ialay ang buong sarili. Walang bahagi ng buhay na hindi malalatayan ng pagtuturo at pagbabagong ginagawa ng Diyos. Kaya po pagka inialay ng isang tao yung sarili niya sa Diyos, by default, babaguhin siya ng Diyos. Huwag niyo yung pagsasabi, sikreto natin ito. Sikreto ito ng mga pastor. Alam nila kung sinong lumalago o hindi lumalago. Yung lumalago, nagbabago. Yung hindi lumalago, hindi nagbabago. Sikreto yun. Kung pikon siya ngayon, pikon pa rin siya 3 years from now. Okay? Kung mahilig pa rin siya sa ganito, mahilig pa rin siya sa ganito 3 years from now. So, kung yung asawa niya, sinasabi niya born again siya, ang daling matesting no, kung totoo. Bumait ba siya? Naging mapagpasensya ba siya? O pinangsasampal niya sa iyo yung pagiging born again niya? You understand what I'm saying, mga kapatid? Sapagkat yung totoong na born again, lumalago at binabago. Yung hindi totoong nababago, baka hindi siya totoong na-born again. So yun po yung sinasabi ni Pablo. Kaya po makikita natin, merong mga tumutugon na hilaw ang tugon. Nagre-religion lang sila, if you will ask me. Nagre-religion sila. Ako, pagka nakita ko yun, actually kahit gaano siya kahusay, tinatanggal ko sa ministry. We don't need that kind of commitment. Ako po natin mga kapatid, kahit na gaano siya kagaling mga kapatid. Why? Kasi miniministran mo ang Diyos pinaglilingkuran mo ang Diyos. Tapos ibibigay lang niya yung kapiraso ng sarili niya. So, God does not need that. Mas gusto pa niya yung hindi masyadong talented na 100% binibigay yung sarili. You remember the poor widow? Mga kapatid, yung nagbigay ng kutsara at tinidor lang, laban doon sa nagbigay ng mga laksa-laksa. Was God pleased with the widow? Yes, because in her poverty, she gave all that she had. Amen? Kanya po ba kayo? Okay, so ituloy po natin. No? Una, pagdating ng huling araw, that is full of surprises kasi may mga hindi kikilalanin ng Panginoong Jesucristo. Okay, basahin po natin. Ready? Read. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon. Sino lamang yung papasok daw sa langit? Yung mga ano, mga kapatid? Malakas. Mga ano? Hindi yung mga malakas sumigaw o malakas mag-confess. That's not to say na huwag kayong sumigaw o huwag kayong mag-confess. Hindi po yun ang sinasabi ko. Pero hindi nakukuha sa sigaw o confession yung katotohanan ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino yung mga sumusunod sa amang nasa langit. At yun po yung point ng Panginoon dito. Verse 22, Verse 22, sa araw ng paghukom, kailan? Sa araw ng paghukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong mga anak. Nag-ministry ba sila? Nag-ministry ba sila? Come on. Nag-ministry ba sila? Yes. Yes. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, verse 23, anong tingin ng Diyos sa
pangaral nila, pagpapalayas ng demonyo, pag-iimala, masama. Pag pinag-uusapan at tungkol sa paglilingkod sa Diyos, ang pinag-uusapang unang-una ay puso. Anong pinag-uusapan? Puso. Ang unang titignan ng Diyos kung tama ang ating puso sa Kanya. Sapagkat lahat ng gagawin mo, kung hindi nagmumula sa tamang puso, masama ang tingin ng Diyos. Ang kapatid, pinantatakip yung ministry dun sa katiwalian ng puso. Yes? So make the heart right with God. At sabi ko ng Panginoon, pagdating ng araw na yun, ngayon hindi pa eh. Hindi natin nalalaman yun. No? Sabay na, sabi nga ng parable, sabay na lumalago yung talahi tsaka yung trigo. Pero sa araw ng gapasan, when the time of the harvest comes, paghiwalay yung trigo tsaka yung talahi. Judgment will reveal kung ano yung totoo at ano yung hindi. So it is incumbent upon every one of us na tuusin yung ating puso sa Diyos. Don't just do things. Do things from a heart that worships and acknowledges God. Amen? So yun po mga kapatid. Pangalawa na sinasabi, no? Merong mga nagre-religion. Wala naman dito. Ito, pastor, no? Wala, no? Wala. Mga nagre-religion, pero maligamgam naman. Alam niyo yung maligamgam? Maligamgam? Hindi mainit, hindi malamig. No? So, sabi ko riyan, nalalaman ko ang mga ginawa mo, alam kong hindi ka malamig, hindi mainit man. Higit na mabuti kung ikaw'y malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. At anong klaseng mga tao ito? Ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Sabi nila, wala nang kailangan pa. Ngunit ito ng tingin ng Diyos sa kanila, hindi mo nalalaman kay kawawa, kahabag-habag, kahirap, ulan, at uban. Ang kahit pa pong tumingin ng Diyos, di ba? Ang tingin niya sa sarili niya, mayaman, sapat-sapat, sobra-sobra, tingin ng Diyos, kawawa, kulang-kulang, uban. It does not matter how we think of ourselves. It only matters how God thinks of us. Amen? Hindi mo mahalaga mga kapatid kung anong tingin natin sa sarili natin. Hindi mahalaga kung ano yung papuri sa atin ng mga kapwa natin. Ang mahalaga lang, in the end, ano ang tingin ng Diyos sa atin. Sapagkat yun ang titigbang niya. At ito mga taong ito, mga taga-Laodicea ito eh. Alam niyo ba yung, ba't ganun, pastor? Ayaw ng mainit, gusto niyang malamig kaysa sa mainit. Pero hindi po kasi temperatura ang pinag-uusapan niya. Doon po sa lugar nila, may dalawang batis. No? Isang batis ay mainit ang tubig. Kaya marami yan sa Laguna eh, no? Hot springs. No? Mainit ang tubig at nakakapaggamot ng rayuma. So pinupuntahan siya ng mga tao. At yung isang batis naman ay tubig na malamig. At yun yung dumadaloy papuntang syudad para tighawin yung kanilang kauhawan. So may silbi yung mga batis. Kaya mainit siya, nakakapagpagaling siya. Kung malamig naman siya, nakakatighaw siya ng kauhawan. Sabi ng Panginoon, sana mainit na lang kayo para nakakapagpagaling kayo. O kaya malamig na lang kayo para nakakatighaw kayo ng tauhaman. Pero dahil maligamgam kayo, Kristiyano po ang pinag-usapan, maligamgam kayo, wala kayong silbi. Hindi kayo nakakagaling, hindi kayo nakakatighaw. Sila yun. Dahil daw ganun sila, anong gagawin ng Panginoon sa kanila? Isusuka kita. Tinatanggap ba ng Diyos yung maligamgam na pagka-Kristyano? Ano sabi? Tinatanggap ba ng Diyos? Tinatanggap ba ng Diyos yung medya-medya? Hindi po. At
ba ako naka-attend sa anniversary nito? Hindi po, mga kapatid. Hindi po tinatanggap ng Diyos. I wish I could tell you, pwede na yan. Pwede na yung 20%. Mas mabuti na yung 20 kaysa sa wala. I wish I could tell you, mabuti na yan yung 80% kaysa naman sa 50 or 30. Pero yun. Ang Diyos hindi. Alam niya yung 100% mo. So alam niya, pagka ibinigay mo yung buong sarili sa Kanya. And I don't get tired of saying it. Walang ibang klase ng Christianity na tinitinda yung mga apostol. Either 100 or nothing. Amen? Hello? Ang commitment, it's either full or nothing. Wala pong kalahati lang. The Lord knows that. He can accept mistakes na matatanggap niya pagka natatapa tayo, amen, o pagkakamali tayo, kahit tanggapin ng Diyos yun. Yun ang pinakamadaling correct ng Diyos. Ang hindi may correct ng Diyos is yung non-commitment. So commit yourselves to God fully without reservation. So yun po yung sinasabi niya. So maligamgam sila. Don't be maligamgamized. Okay, mga kapatid? So at ang panghuli, meron namang mga hilaw na tugon na ibang Heso Kristo yung kanilang hinahanap. Papasok sila sa church, pero iba yung nini-expect nila. Katulad nitong binatang mayaman na to. Tinatanong niya ang Panginoon, paano makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sagot ng Panginoon, sige. Sabi niya kasi, gawin mo yung ganito, gawin mo yung ganito. Nagawa ko na po lahat dyan. Sabi niya, o sige, isa na lang ang humahad lang sa iyo. Masyado mong mahal yung kayamanan mo. Ibenta mo ang kayamanan mo at sumunod ka sa akin. At magkakaroon mo ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik at sumunod sa akin. Ano yung reply? Ano yung naging reaksyon ng binata? 22, ready? Read. Ayun. Doon po sinabi ng Panginoon na napakahirap pumasok ng isang hindi naman mayaman. Don't get me wrong. Hindi minamalian ng Diyos yung mayaman. Pero minamalian ng Diyos yung minamahal yung yaman ng higit sa Diyos. Amen? At yun yung occasion na sinabi niya mas madali pa para sa kamelyo ang pumasok sa butas ng kayo kaysa para sa mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Yung mayamang ganito na higit na mahal yung yaman kaysa pagsagip sa Diyos. And many of us, not us, many of them. Okay? Hindi dito, mahal niya lahat ang Panginoon. Amen? No. Ang biro niya, nag-contribute po kayo sa mga t-shirt na yan. Pero marami po yung mga tao, they deceive themselves into believing that they love God until God confronts them. Sige po, sa memory niyo, ilan yung mga kasama niyo dati na ngayon ay iba na yung nilalandas? They were confronted by God. At nang ma-confront sila, na-expose yung tunay na laman ng puso nila. Mga kapatid, don't let that happen to you. No? Ikawin po natin buo ang sarili natin. Bakit nga po ba nararapat lamang na iali ang sarili natin sa Diyos? Well, ang una po, mga kapatid, dahil ginawa na ng Diyos ang lahat-lahat para mailigtas tayo. Pangalawa is, ano yung pangalawa? Yun lang yung tugon. Yung pag-aalay ng buong sarili, ang tugon, tanging tugon at tamang tugon na inaasahan ng Diyos mula sa atin. At panghuli, mga kapatid, at ito yung practical na sinasabi ng apostol, sapagkat yung tugon lamang na yan, yung pag-aalay ng sarili sa Diyos, ang magpapabago sa atin upang maiwangis tayo sa Panginoon sa Kristo. Tawag po natin madalas dyan, discipleship. No? Pero discipleship at its core is offering yourself to God. Mga kapatid, pagka naialay mo buong sarili mo sa Diyos, wala kang hindi susundin. Pagka hindi mo naialay ang sarili mo sa Diyos, lagi kang naninimang kung alin ang susundin mo at alin ang hindi mo susundin. Mga kapatid.
Well, kaya po mahalaga ito sapagkat yung ganun pa siya ang magpapabago sa atin. Marami pong mga Kristiyano, pero hindi taga rito. Taga doon sa amin sa Pilipinas. Hindi nababago. Ganun pa rin sila. How do you know that, Pastor? Tagal mo na po ang pastor. Nandiyan pa rin naman sila sa church. Pero hindi nagbabago yung ugali. Yung problema nila 10 years ago, pag nagpa-counsel sila, yun pa rin ang problema nila. You follow me? Hello? Hindi sila natututo. Hindi sila natuturuan. And the reason for that, hindi nila inialay ang sarili. Tignan niyo po yung mga pagbabago sinasabi ni San Pablo sa kanila. Tignan niyo po yung iglesyang babalikan ng Panginoon. Yung nakadilaw. Ready? Read. Bilang isang malhating iglesia na walang anumang dungis nito upang ito'y panginoon. Anong klaseng iglesia yung babalikan ng Panginoon Jesus kung bumalik siya? Malakas. Anong klaseng iglesia? Walang. Kaya po maraming maiiwanan Pagdating po nung, kung pinag-aralan niyo na ba? Pinag-aralan na ba yung 7 years? Pagdating po ng rapture, very visible yan Makikita po yun Hindi siya katulad ng mga pelikulang napanood natin. Basura niyo na po yung mga pelikulang napanood ninyo tungkol dyan. Hindi sila wasto. Sabi na isang kisap mata. Hindi po isang kisap mata ang rapture. Baka nga 24 hours yan. Ang isang kisap mata, yung changing of the body. Yung resurrection, isang kisap mata yan. Tapos kung buhay ka pa, yung katawan mo yung papalitan, isang kisap mata yan. Are you following? Pero yung rapture, parang slow motion Nakikita mong sinundo yung mga tao at tumataas papunta sa ulap. Kaya nga po sabi sa Revelation 7, nagtago yung mga pinuno, nagtago yung mga general. Kasi nakikita nilang nangyayari. Ito ka ngayon, matanda pa ng anniversary. Tapos umaangat yung mga kasama mo. Tapos ikaw, ganun. Hindi ka umaalis sa nakatayuan. Kapatid, masamang pangyayari po yun. May pag-asa pa rin. May pag-asa pa rin po yun. Kaya lang yun yung mga mapupugutan ng ulo. Pagkananampalataya sila. So, bilhin yung ticket, yung first ticket out second So, ginawa niya ito sapagkat yung iglesia niyaharap niya sa kanyang sarili ay iglesia walang dungis. Ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa atin, ngayon yun. Kung hindi ka nababago ng Diyos ngayon, hindi ka niya mababago. Kaya po, kawawa yung mga ang tingin nila sa church ay simbahan lang, nagsisimba lang sila. Wala silang pakialam sa mga may pinagdadaanan sa church. Wala silang pakialam kung ano na mangyari sa mga kapatid nila. Kawawa po yung gano'n kasi hindi sila nababago. Hindi nababago ang damdamin, hindi nababago ang isip, mga kapatid. Inilagay tayo ng church, ng Panginoon sa church para baguhin. At yung mga kasama natin sa church, yun yung magpapabago sa atin, mga kapatid. Kaya po, babalikan niya ang kanyang iglesia na bago at napabago, mga kapatid. Yung hindi nabago, hindi po kasama yun sa babalikan. At yun yung sorpresa pagdating ng oras na yun, mga kapatid. Kaya po, sabi niya, verse 12, basahin natin, ready? Read. Para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, hanggang hawatan natin ng isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ng Panginoong Jesucristo. Make no mistake about that. Ang hangarin ng Diyos, mabago tayo upang maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni San Juan, as He was in the world, when He was still here, so are we. Sino po idol natin? Ang Panginoong Jesucristo. Siya po yung
pinagwawangisan sa atin ng Diyos. Lahat ng pagbabago sa discipleship na ginagawa niya ay upang maging katulad tayo ng Panginoon Kristo. Makadama tayong katulad niya, maging mapagpatawad tayong katulad niya, maging mahabagin tayong katulad niya, maging mapagmahal tayo sa Diyos na katulad niya. Gusto niyang maging katulad tayo ng Panginoon Kristo. Many Christians who are very not down. Okay na yung ganito, Pastor. Hindi po, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, magkaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagiging tao katulad ng pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. So, madali lang malaman kung nag-grow tayo, tatanong mo lang, nagiging katulad ko ba ang Panginoong Jesus Kristo? Follow? Hello? Ako, hindi nyo yata nagustuhan yung sinabi ko. Okay lang po ba kayo, mga kapatid? Okay, so tapusin na natin, no? So, ang pagbabagong isip, sabi natin, pagbabago ng pagpapahalaga sa sarili. Kaya po, upang mangyari ito, sabi, baguhin ang isip. Paano magbabago ang isip? Yung nakadilaw, ready? Read. Paano po nagbabago ang tao? Magbago ng isip. Buti pa si James Bond, alam niya yan eh. Si James Bond, alam niya yan eh. How do you change a person? Sabi niya doon sa isang pelikula niya, change his ideas. Change his ideas. Kaya po sino yung pinakamabilis lumago sa church? Yung talagang nakikinig ng aral. Nakikinig ng aral. Nagno-notes pa yan. No? Hindi naman binubuksan. Nag-notes naman. No? Sino ang pinakamabilis lumago? Yung mga mahilig umattend ng Bible study. Gusto lumago yan. Siniseryoso nila yung salita ng Diyos. The more you grow in the Word, the more you grow. Ganun lang po simple yan. Walang magic yan. Yung mga tao mahilig lang sa activity, pero walang hilig mag-aaral, hindi po lumalago yun. Masaya lang sila. Amen? Kawa pa natin? So, sabi po, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng isip. Tinuro po yan. When I was still working, tinuro yan sa isang seminar. How do you change the culture of an office? Change the values. How do you change the values? Change the mind. Paano kaya po yung mga opisina, makikita niyo, tuwing Lunes ng umaga, nire-recite nila yung ano ba tawag doon, parang statement of faith nila. Tapos pagdating ng Biyernes, nire-recite nila uli yun. Nung bata ako, para maging patriotic kami, tuwing umaga, aawitin yung bayang lupang hinirang. Tapos pagdating ng hapon, aawitin uli yung lupang hinirang. So we grew up loving our country. No? We grew up loving our parents. Ay following? Inalis yun. Ngayon, yung mga bata, tingnan nyo. Ako natin, change the mind, you change the values. Change the values, you change the person. Ha? Alam niyo yung tawag ng Bible doon? Discipleship. Discipleship. Kaya po tayo mga born again, mahilig tayo sa Bible studies. Mahilig tayong, kaya may soap pa tayo. Tinuturuan natin yung mga tao paano magturo. Ako po natin mga kapatid, because we want them to be instruments of change. Pero yung mga tamad mag-aaral, tamad makinig, nandito tayo ngayon, tapos nagse-cellphone lang sila, gano'n. Anong mangyayari dyan? Sorry po. Kakaibigan tayo, pero walang mangyayari sa inyo pagka gano'n yung ginagawa niyo. Amen? Ako alam ng pastor, kayo, 65 na ako, alam ko na yan. Okay? So, yung mga kapatid, pangalawa, pagka po nagbago yung commitment natin sa Diyos, magbabago rin yung pagpapahalaga natin sa sarili natin. Tingnan niyo sabi ni Paul, yung nakadilaw, ready? Read. Huwag ninyong pahalagahan ang sarili ng higit sa nararapat. Ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya ang pinagkaloob ng Diyos sa
mawawala yung yabang, pero mawawala rin yung self-pity. Magiging, sa psychology ang tawag nila yan, magiging congruent ka. Sabi na lahat, congruent. Yan. Sa engineering, pastor, congruent, yung dalawang triangle na magkalapat eh. Kasi lapat ka. Tama yung tingin mo sa iyong sarili, kung ano ka. Hindi mo isipin matalino ka kung average ka lang. Nakuha po natin mga kapatid, hindi mo isipin pantas ka kung ang skill mo ay hand skills sila. Tuturuan ka ng Panginoon. Kaya nga yung mga congruent, nakakapaglingkod sila kasi nagagamit nila kung ano sila sa tamang kaparaanan. Sinong nagiging problema sa church? Yung mas mataas ang pagpapahalaga sa sarili kaysa sa nararapat. Hirap lang. Basta ang hirap sabihin nun, kuya, sa totoo lang, kulang eh. Sa worship team, tatamaan ba? Bahala na, minsan lang ako pumunta rito eh, no? Bahala na. Alam ko na, hindi tayo magkakilala, ha? Sa worship team, pinakamahirap sabihin, sister, naintindihan naman kita, kaya lang talagang din makuha yung tono. Pero pag gano'n, yung tone deaf, makala nila nakasakay na sa nuta pero kulang ang kalahati. Mga kapatid. So, yun po, pagka congruent ka, pagka inialay mo sarili mo, babago ang isip mo, and then magiging tama ang pagpapahalaga mo. Makikita mo yung mga tao for who they are. Kaya, magiging respectful ka eh. Magiging thankful ka kasi ma-appreciate mo yung mga taong binigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ka nai-insecure na kaya ko rin yun. Eh, ikaw yung tinuturuan, siya nagtuturo, paano mo naging kaya yun? No? Magiging respectful ka, then you will see yourself for who you are. So may dideploy mo yung sarili mo ng kapakipag-inabang. Amen po ba mga kapatid? Makakatulong ka ng tama sa iyong kapwa. Magagamit mo ang iyong sarili para sa Panginoon pagkaganon. So pangalawa po, magbabago rin yung capacity natin sa pagmamahal sa mabuti at masama. Sabi ni Pablo, ang result niyan, pagka inialay ang sarili, sabi niya, kasalanan ninyo ang masama at pakaibigin ninyo ang mabuti. Magmahalan kayo bilang what? Basahin, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Hindi superficial. Hindi yung I love you, the love of the Lord. Hindi po, tunay na magkakapatid. Paano ba yung tunay na magkakapatid? Nandun ka pag kailangan ka niya. Nandun siya pag kailangan mo siya. Tunay na magkakapatid. And this is the most difficult to develop in a church. Kasi nasanay tayo sa mga Kastila. Sa mga Kastila, sisimba kayo pagdating ng linggo. Di ba? Tapos pag-uwi niyo, wala na. Wala na. Pag-uusapan na ninyo yung inyong mga kapatid at kung ano-ano yun ang pag-uusapan ng minsan. Hindi po ganun sa iglesia. Sa iglesia, ang tanong ng Diyos kay Cain, nasaan yung kapatid mo si Abel na ibinakuna niya? Anong sagot niya? Anong sagot niya? Am I my brother's keeper? Mga Kristiyano, ang magiging sagot nila, nasaan si Abel? Sasabihin niya, I am my brother's keeper. Amen? Hello? Yun po yung nagiging bunga pagkatuto tayong kumapit sa Diyos. At panguli, magbabago po yung pagkikipamayan at pagkikipagkapwa natin. Yun po yung sinabi sa Romans 13 and 14. Sabi niya, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, pati gobyerno. Ang hirap niyan ngayon sa Pilipinas, buti na lang wala kayo. Habang nag-uusap tayo dito, nagmamarcha sila. Ako po natin yung mga kapatid. So, ang hirap noon, yung nagpupuyos ang damdamin, pero magpasakop ka sa mga nakatalagang tagapamahala, mga kapatid. Kailangan ng balance yun. Sapagkat walang pamahala ang
na itatag maliban sa itinatag ng Diyos. At Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang militar. So natuto tayong magiging mabuting mamamayan. Kaya walang born again na nandadaya sa tax, ganyan. Walang born again na nandadaya. Meron ba? Luwag. Okay. So, pangalawa mga kapatid, sabi ko, at alinmang utos na tulad ng may pinauwing lahat sa isang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Natututunan natin yun. Na pagmalasakitan, hindi lang yung sarili natin, kundi yung kapwa natin. In fact, darating ka sa point na inuuna mo yung kapwa mo bago yung sarili mo, mga kapatid. At ang huli riyan, mga kapatid, sabi ko sa Roma 13:12, sabi gano'n, layuan natin ang lahat ng masasamang nandun yung karugtong gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Yan po lahat ay bunga ng Romans 12:1 and 2. Yung inialay ang sarili bilang handog na buhay. Pagka po ginawa natin yun, naturally itong magiging bunga sa atin. Yung sinasabi ni Pablo from chapter 12 to chapter 15 of Romans. At kaya natin iaalay ang sarili sapagkat kinilala natin yung lahat ng sinabi niya from chapter 1 to chapter 11. Yun ang Kristyanismo, mga kapatid. So, bilang pagtatapos, mga kapatid, napakarami pong pagbabago na ninanais ang Diyos na mangyari sa sino mang sumasampalataya. Tagal na po yung church natin ito. Ilang taon na yung Dubai, Pastor? 19. Ilang taon na yung Abu Dhabi, Joseph? 16. Tama, oo. Tanda lang kayo konti, di ba? Ay, yung Al-Ain, ilang taon na? 16 din. Okay, natatandaan ko pa yun eh. Pinuntahan kong isa-isa silang kinausap eh. Pagkatapos ko dito sa Dubai. So, matatagal na po tayo, mga kapatid. Iwaksina po natin yung Kristyanismong pambibig lamang. Amen? Sapagkat ang Kristyanismong hinahanap ng Diyos ay pampuso at pambuhay. Mga kapatid, nais ng Diyos ng bawat isa'y mabago at maiwangis sa kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Ang lahat ng mga ito'y nagsisimula sa pagkilala sa ginawa ng Panginoong Jesus upang tayo iligtas. Doon po nagsisimula yun. You cannot start anywhere until you have acknowledged properly what God has done in the Lord Jesus Christ. Hindi ka totoong naging Kristiyano, mga kapatid. So, ginawa ng Panginoong Jesus ang lahat upang tayo ligtas. Ginawa ng Diyos ang lahat ng kailangang gawin upang maibalik ang tao sa Kanya. At ito yung makasama niya sa walang hanggan. Again, I don't get tired of saying it. Hindi lang tayo nililigtas sa kapahamakan. Iniligtas tayo upang makasama tayo sa walang hanggan. So isipin niyo mga kapatid, kung hindi tayo mababago, ba't tayo makasamahin ng Diyos sa walang hanggan? You understand what I'm saying? Kung hindi ang magiging katulad ng Panginoong Jesus, anong gagawin ko sa walang hanggan kasama ang Diyos? Kung hindi ako naglilingkod sa Panginoon ngayon, anong gagawin ko sa walang hanggan? Kung hindi ako makapagpuri sa Panginoon ngayon, bakit ko siya mapupuri pagdating ng walang hanggan? Baka mabore ka lang doon. Baka mas bagay sa iyo yung lake of fire. Hindi boring doon. Okay? So marami mga Christians ganun. Medyo hiwalay ang lakad nila. Sinasabi ng Kristiyano sila that the Lord Jesus Christ is their Lord, pero sa buhay nila, ang sinusundan nila ay iba. So, sabi nga ng Hebreo, kung hindi sasapat para sa isang tao, ang Panginoong Jesucristo, wala nang pagsisisi at kaligtasan pang maiaalok ang Diyos sa Kanya. Kung hindi sapat ang ginawa ng Panginoong Jesus, walang anumang sasapat pa, mga kapatid. So isang nananampalataya at nag-aalay ka ng kanyang sarili, walang hindi mababaw ng Diyos. Mababaw ng Diyos yung kahit sino. Kahit ano ka pa, kahit gaano pa kalalim ang pinanggalingan mo, kaya kang baguhin ng Diyos. Pero kailangan kumapit ka sa Kanya. No?
Sa isa namang hindi nag-alay ng kanyang sarili, well, nagre-religion lamang siya. Hindi siya namabago, hindi siya maitutulad sa Panginoon Kristo. Walang sasapat na kapangyarihan ng Diyos upang mabago ang isang hindi naman nagsuko ng kanyang buong sarili sa Diyos. At ang pag-uupong mga kapatid, ang maghahayag kung alin ang pinili ng bawat isa sa atin. Pero by that time, it will be too late already. So magbago po tayo ngayon. Let us commit ourselves to the Lord Jesus Christ fully, mga kapatid, wholeheartedly. Huwag natin isipin mahirap, mga kapatid, sapagkat yung hirap ng paglilingkod sa Diyos, yun ang kanyang kasangkapan upang baguhin ang bawat isa sa atin. Commit yourselves to God fully. God bless you and happy anniversary.